Ano hong totoo? Totoo. Yung tungkol sa akin. Kasi natatakot ako na baka mamaya kumalat sa buong Sitio Liwanag yung kalagayan ko eh. Nabaliw ako na baka mamaya katakutan ako ng mga tao dito. Hindi ka nga baliw, di ba? Di ba nga maraming tinurok sa'yo ng mga droga, kaya ka nakalimot, hindi ka baliw, ma. Saka ayos ka na. Pero mas maigi na rin na magpakalayo-layo tayo dito. Pwede ba tayo mag-usap tungkol dyan? Naalala mo ba yung panahon na sinabi mo sa akin kung gaano ka-importante sa itong Sitio Liwanag? Kung nakita mo lang dati ito na, magugulat ka. Maganda, malinis, masagana. Dito ka nga pinanganak eh. Dito mismo sa Riles. Kaya wag na wag mong sasabihin na walang magandang nangyari sa lugar na ito. Noong una, aminin ko, hindi ko naiintindihan eh. Hindi ko naiintindihan kung bakit mahal na mahal mo itong lugar na to. Ang gulo-gulo, ang init. Pagkatapos masunog ng Riles, patapos mawala nung lahat, doon ko nalaman yung pinaglalaban mo. Hindi lang basta yung lugar, ma. Kundi yung mga tao dito sa Riles. Yung mga lumaki dito. Kayo, si Ima. Tapi, para sa amin to, ma. Dati iniisip ko, pag umalis tayo dito, gaganda yung buhay natin. Pero ngayon alam ko na, ma, tayong mga taga-Riles, may karapatan tayo. Karapatan nating mamuhay ng masaya, ng payapa, ng masagana sa sarili nating lugar, ma. Imbis na alisan natin to, hindi ba natin paglalaban to, ma? Kailan ka pa nagkaroon ng pusong Riles? Mana kasi ako sa'yo, ma. Pasensya na kung kailangan pa natin maghiwalay. Para lang matutunan ko yung mga aral na tinuturo mo sa akin dati. You're free to go. Case dismissed. Ano pong meron doon? May ambush interview dun sa anti-crime, sir. Paano kasi? Nahuli yung head security nila for attempted murder. Case number 23983, People of the Philippines versus Argus Salazar. Sir Victor, ano pong masasabi niyo sa ipinataw na kaso sa head ng security niyo? Sa ngayon, hindi ko pa nakakausap si Argus. Wala pa ako ng buong detalye ng kaso. Pero di ba pinsan niyo siya? Talaga bang wala kayong alam sa mga ginagawa niya? Yes, inaamin ko, pinsan ko siya. Hindi ko na kailangan pambantayan kung anong ginagawa niya. Masakit sa kalooban ko na malaman na may nagawa siyang ganito. Hindi ko alam kung bakit. Hindi niyo ba siya tutulungan? Bilang anti-crime czar, siguro ang kailangan kong tulungan yung mga biktima.
Sila ang dapat na mabigyan ng hustisya. Kahit na sabihin na pinsan ko pa siya. Kung ganon, isusuko mo rin ba yung asawa mo alang-alang sa hustisya? Ano pong ibig niyong sabihin? Kung hustisya para sa lahat, ang sinasabi ni Rendon Victor, kailangan niyang ipakulong ang asawa niya. Dahil si Scarlett Victor ang nagpasunog ng Sitio Liwanag. Ma'am, anong pangalan niyo? At ano yung sunog na tinutukoy niyo? Ako si Maria Asuncion. At nakatira kami sa Sitio Liwanag na ipinasunog ni Scarlett. That's a blatant lie. Dinidinay niyo po ang sinasabi niya? Yes, of course. At kayong mga reporter, hindi dapat kayo nagpapaniwala agad sa mga paratang ng kung sino-sino lang dyan. Kini-question namin ang mga paratang niya. Yun ang trabaho namin. Yung sunog sa Sitio Liwanag 3 years ago, yun ang tinutukoy mo. Di ba sarado na ang kaso na yun? Meron ang umako nun. Yes. Pero hindi nakulong yung totoong nagpautos. Anong pruweba niyo? Ako. Ako ang pruweba. Rinig na rinig ko yung mga tauhan ni Scarlett na nagre-report sa kanya. Pero hinabol nila ako. Gusto nila akong patahimikin pero hindi sila nagtagumpay. Bakit ngayon lang ho kayo nagsalita? Ma'am, paano ko kami magsasalita? Etong mga Victor na to, tinago yung nanay ko sa ospital. Tinuturokan ko siya ng kung ano-anong droga para makalimutan yung nangyari sa kanya, para mawala sa sarili. At dahil doon, naapektuhan ang isip ni Maying. Mabuti na nakatakas siya. Kung hindi, doon pa siya mamamatay sa ospital ng mga Victor.